Huwag kang mag-alala, Renato. Hindi naman malalaman ng bobong babaeng yan. Narito ka natulog sa piling ko. Isa lang siyang tuntungan para makuha natin ang lahat ng luho mo. At kapag nakuha ko na ang pirma ni Don Vicente, itatapon natin siya na parang basahan. Ang boses na yon ni Celestine ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pinto, nakatayo si Soledad. Ang kanyang mga kamay na maghapong nagmasa ng harina sa mainit na syuong ay nanginginig habang yakap ang isang kahon ng cake. 18 oras siyang nag-overtime, tiniis ang init ng pugon at ang hapdi ng namamagang mga binti para lamang mabili ang pinakamahal na cake para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Sa loob ng kanyang bulsa, maingat niyang itinatago ang isang maliit na stick na may 2 pulang guhit, ang katuparan ng kanilang 5 taong panalangin. Ngunit ang ligayang baon niya ay biglang naging abo. Marahan niyang itinulak ang pinto. Umaasang mali lamang ang kanyang narinig. Doon, sa gitna ng marangyang silid na puno ng mga taong nakasuot ng seda at brilyante, nakita niya ang kanyang asawa. Si Renato, ang lalaking pinagsilbihan niya at minahal ng higit sa kanyang sarili, ay nakaluhod sa paanan ni Celestine. Hindi para humingi ng tawad, kundi para tanggapin ang isang gintong relo na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa tabi nila, si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, ay humahagikgik habang humihigop ng mamahaling alak. Salamat naman at natauhan ka na, Renato. Mas bagay sa iyo ang ganitong buhay kaysa sa amoy pawis at amoy hari ng babaeng yon. Isipin mo na lang na ang pagtitiis mo sa kanya ay isang sakripisyo para sa kinabukasan nating dalawa. Hindi na napigilan ni Soledad ang kanyang mga paa. Humakbang siya papasok, ang kanyang luma at kupas na bestida ay kitang-kita sa gitna ng karangyaan. Ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng pandidiri at pangungutya. Renato! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Lumingon si Renato, ngunit walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging nakita ni Soledad ay ang pagkairita. Ano ang ginagawa mo rito, Soledad? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang pupunta sa mga ganitong pagtitipon dahil nakakahiya ang itsura mo? Lumapit si Celestine. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Kinuha niya ang cake mula sa nanginginig na mga kamay ni Soledad. Ito ba ang sorpresa mo? Isang mumurahing cake mula sa isang maruming panaderya? Sa isang mabilis na galaw, isinubsob ni Celestine ang cake sa mukha ni Soledad. Ang tamis ng icing ay naging mapait na putik sa kanyang bibig. Ang malamig na cream ay dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit mas malamig ang tawa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nadama ni Soledad ang bigat ng kahihiyan. Ang bawat tawa ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo. Pangungutya ni Doña Imelda habang itinuturo ang nanlalabing dumi sa mukha ni Soledad. Para kang isang pulubi na pumasok sa palasyo. Renato, ilabas mo na ang basurang yan bago pa mahawa ang mga bisita sa dumi niya. Inasahan ni Soledad na lalaban si Renato. Inasahan niyang kahit man lang sa huling pagkakataon ay itatayo siya nito. Ngunit hinawakan siya ni Renato sa braso nang may puwersa na tila hindi siya asawa kundi isang hayop na dapat itapon. Umuwi ka na, Soledad. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyang ibinigay mo sa pamilya ko. Renato, buntis ako. Ang bulong na yun ay sapat na sana para pigilin ang mundo, ngunit tila hindi ito narinig ng lalaking abala sa pagkaladkad sa kanya patungo sa pinto. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Soledad sa madulas na sahig ng labas ng mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pait. Ang kanyang mga palad ay nagasgas sa semento, at ang hapdi nito ay gumuhit hanggang sa kanyang sinapupunan. Nanatili siyang nakadapa. Ang tubig ulan ay hinuhugasan ng ising sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang hugasan
ang sakit na nakabaon na sa kanyang puso. Lumingon siya sa huling pagkakataon bago isara ang malaking pinto. Nakita niya si Renato na inaalalayan si Celestine. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa babaeng may ginto. Habang siya na nagbigay ng lahat, ay hinayaang mabulok sa dilim. Sa gitna ng dagundong ng kulog at hagupit ng hangin, isang katanungan ang pilit na humihiwa sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang mahalin ang taong pumatay na sa iyong kaluluwa? At sa bawat pintig ng kanyang tiyan, nadama niya ang isang kakaibang pangako. Isang pangakong hindi na siya kailanman muling yuyuko. Ngunit habang sinusubukan niyang tumayo, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi at ang kulay ng dugo ay nagsimulang humalo sa agos ng ulan sa semento. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubungang lata ay tila mga kuko ng multo na kumakalos sa natitirang katinuan ni Soledad. Nakahandusay siya sa malamig na sahig ng kanilang maliit na sala, basa, nanginginig, at yakap ang kanyang tiyan na tila isang huling balwarte ng pag-asa. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa mansyon ni Celestine ay nanunuot ngayon sa kanyang balakang. Isang muryot na nagbabantang agawin ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Tumayo ka riyan, Soledad. Huwag kang mag-inarte na tila ikaw ang biktima rito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo na pumutok sa gitna ng kadiliman. Hindi nag-abalang buksan ng matanda ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa bintana, nagbibigay ng nakapangingilabot na anino sa mukha ng kanyang biyenan. Lumapit ang matanda, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila ritmo ng isang paparating na trahedya. Mama, ang baby? Kailangan ko ng doktor. Ang paos na pagsamo ni Soledad, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng duster ni Imelda. Ngunit sa halip na tulong, isang pirasong papel ang inihagis sa kanyang mukha. Doktor, ang kailangan mo ay matutong magbayad ng utang, Soledad. Nakalimutan mo na ba? Noong pinalayas ka ng sarili mong ama dahil sa pagiging rebelyoso, sino ang tumanggap sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo noong wala kang kahit isang kusing? Kami ni Renato. Iniligtas ka namin sa kalsada at ganito mo kami babayaran? Ipapahiya mo ang anak ko sa harap ng mga investors? Ang bawat salita ni Imelda ay puno ng lason ng gaslighting. Pilit nitong binabaligtad ang katotohanan, ginagawang kasalanan ni Soledad ang pagkakatuklas sa kataksilan ng kanyang asawa. Hindi ko siya ipinahiya. Siya ang nagtaksil. Hikbi ni Soledad, ang kanyang boses ay nalulunod sa tunog ng malakas na kulog. Manahimik ka, muling bulyaw ni Imelda. Ang utang na loob mo sa amin ay mas malalim pa sa dagat, Soledad. At ngayong gabi, babayaran mo yan. Pirmahan mo ang papel na yan. Isang pagpapatunay na kusa mong isinusuko ang lahat ng karapatan mo sa anumang ari-arian o suporta mula kay Renato. Pagkatapos nito, ituturing nating bayad na ang lahat ng kinain mo sa bahay na ito sa loob ng 5 taon. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, nabasa ni Soledad ang mga salitang nakasulat. Ito ay isang waiver, isang legal na pagnanakaw sa kanyang kinabukasan at sa kinabukasan ng batang nasa kanyang sinapupunan. Sa puntong ito, nadama ni Soledad ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na hapdi ng kanyang katawan. Ang singsing sa kanyang daliri, na dati ay simbolo ng pangako, ay tila naging isang masikip na tanikala na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Pirmahan mo, Soledad. Kung hindi, palalayasin kita ngayon din sa gitna ng bagyong ito at sisiguraduhin kong wala ni isang ospital ang tatanggap sa iyo. Banta ni Imelda. Ang kanyang mukha ay nasa itaas na ni Soledad. Tila isang buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima.
Dahil sa takot para sa kanyang anak at sa sobrang panghihina ng katawan at isipan, kinuha ni Soledad ang panulat. Ang kanyang lagda ay nanginginig, tila isang guhit ng dugo sa puting papel. Sa bawat kurit ng tinta, naramdaman niyang unti-unting namamatay ang dating Soledad. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig at sa kabutihan ng pamilya ko nang makuha ang papel, isang nangiting mapait ang gumuhit sa labi ni Imelda. Tinalikuran niya ang nakadapa pa ring si Soledad at naglakad patungo sa kusina. Doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ni Soledad ang mahinang tunog ng pag-ikot ng dial ng telepono. "Hello, Celestine? Hawak ko na ang pirmadong waiver. Wala nang habol ang hampas lupang ito. Siguraduhin mo lang na papasok na sa account ko ang kalahati ng ipinangako mong bayad bukas ng umaga. Oo, huwag kang mag-alala. Parang basahan ko lang siyang itatapon mamaya." Nanigas ang buong katawan ni Soledad. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang krus. Hindi lamang siya biktima ng pangangaliwa, siya ay ibinenta. Ang kanyang biyenan ay ang bugaw at ang kanyang asawa ay ang kalakal. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa dingding, isang malamig na katahimikan ang bumalot kay Soledad. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ang kanyang puso, na tila tumigil na sa pagtibok dahil sa sakit, ay nagsimulang mag-alab sa isang bagong uri ng apoy. Ang apoy ng puot na mas matindi pa sa anumang bagyo. Hindi pa tapos ang gabi at ang masidhing kirot sa kanyang sinapupunan ay muling bumalik, mas matindi, mas nakakatakot. "Tumayo ka na riyan. Hindi ka namin pinatira rito para maging palamuti sa sahig." Ang sigaw ni Doña Imelda ay tila isang matalim na pako na bumaon sa mahimbing at masakit na pagkakaidlip ni Soledad. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang liwanag ng bumbilya sa kusina ay malupit na tumama sa kanyang mga matang namumula sa kaiiyak. Ang kanyang likod ay tila nabali sa magdamag na pagkakahiga sa matigas na sahig at ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya ng mga pasa mula sa pagkakatulak ni Renato kagabi. "Mama, masama po ang pakiramdam ko. Ang balakang ko po ay parang hinihiwa." Mahinang daing ni Soledad habang pilit na bumabangon. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit walang puwang ang awa sa puso ni Imelda. Inihagis nito ang isang tumpok ng maruruming damit sa harap ni Soledad. "Huwag mo akong mamama-mama. Pagkatapos ng ginawa mong eksena kagabi, dapat lang na magtrabaho ka para pambayad sa abala. Magluluto ka rin ng kakanin dahil darating ang mga kaibigan ni Celestine mamaya para sa isang maliit na selebrasyon. Siguraduhin mong masarap dahil kung hindi, baka pati ang bubungang ito ay ipagkait ko sa iyo." Sa gitna ng panghihina, dinala ni Soledad ang kanyang sarili sa lababo. Ang bawat kuskus niya sa maruruming baro ni Renato ay tila paglilinis sa sarili niyang dangal na nilapastangan. Habang binubuhusan ng tubig ang mga damit, may isang pirasong papel ang lumabas mula sa bulsa ng pantalon ni Renato. Ang pantalon na isinuot nito sa party kagabi. Kinuha ito ni Soledad at dahan-dahang binuklat. Isa itong resibo mula sa isang mamahaling alahas sa Makati. Isang diamond necklace na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon. Ang petsa ng pagbili ay kahapon, ang kanilang ika-5 anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Soledad habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa basang tela. Sa araw na yon, ang natanggap niya mula kay Renato ay isang sampal at pagtataksil, habang ang ibang babae ay binulag ng kinang ng brilyante na binili gamit ang perang marahil ay mula rin sa mga pautang na siya ang nagbabayad sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Suong Bank. Ang hapdi sa kanyang sinapupunan ay muling nagparamdam, tila isang babala mula sa buhay na nasa loob niya. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay nanginginig.
Kunting tiis na lang, anak. Kakayanin natin ito. Bulong niya sa sarili. Bagamat ang kanyang boses ay puno ng pagdududa, lumipas ang mga oras at ang init sa kusina ay naging sapat upang magpaikot sa kanyang paningin. Dahil sa hindi pa siya kumakain mula kagabi, ang kanyang sikmura ay nagsimulang mamaluktot sa gutom. Tiningnan niya ang mga pagkaing inihahanda niya para sa mga panauhin ni Celestine, mga pagkaing hindi niya maaaring tikman. Nang masiguro niyang wala si Doña Imelda sa paligid, lumapit si Soledad sa kaldero ng kanin. Kumuha siya ng isang dakot ng malamig na bahaw. Ang mga butil ng kanin ay matigas at tila walang lasa. Isinubo niya ito ng mabilis. Ang kanyang lalamunan ay tila may tinik sa bawat paglunok. Ang bawat subo ay may kasamang luha. Isang tahimik na piging ng isang inang pilit na binubuhay ang kanyang anak sa gitna ng kawalan. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng kahinaan na nagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng dumi at hirap, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mabigyan ng kahit kaunting lakas, ang munting nilalang sa kanyang loob. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas. Isang marangyang kotse ang pumarada at mula rito ay bumaba si Renato na may kasamang malakas na tawa habang nakaakbay kay Celestine. Soledad, nasaan na ang mga inihanda mo? Bilisan mo, nagugutom na ang mahal ko. Sigaw ni Renato mula sa sala. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala sa nangyari kagabi. Bit-bit ang isang talamnan ng kakanin, lumabas si Soledad. Ngunit sa kanyang paghakbang, isang matinding pagkahilo ang tumama sa kanya. Ang mundo ay tila umiikot ng mabilis at ang lahat ng paligid ay unti-unting nagdidilim. Ang huling nakita niya ay ang mapang-aping titig ni Celestine at ang pag-iwas ng tingin ni Renato. At sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang resibo ng kuwintas na kanyang natagpuan. Ang bawat halik na ibinigay mo sa akin sa loob ng 5 taon, Renato. Magkano ang katumbas noon sa utang ninyo sa kasino? Ang tanong na yon ni Soledad ay tila isang malamig na hanging umihip sa madilim na pasilyo ng kanilang bahay. Nakatayo siya sa anino, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan. Kakabangon lang niya mula sa kanyang pagkakabuwal kanina, ngunit ang nasaksihan niya sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Sinasadya man o hindi ng tadhana, narinig ni Soledad ang lahat. Narinig niya ang pagtatalo ni Renato at Doña Imelda tungkol sa performance ni Renato kay Celestine. Natuklasan niya ang katotohanang ang posisyon ni Renato bilang direktor sa isang kumpanya ay isa palang malaking kasinungalingan. Si Renato ay hindi isang negosyante. Siya ay isang bayarang lalaki, isang male escort para sa mga mayayamang babaeng tulad ni Celestine at ang sarili niyang ina ang nagsisilbing broker sa bawat transaksyon. Dahan-dahang humarap si Renato. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay nabalot ng isang nakakatakot na puot. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mga mata, kundi isang mapanganib na depensa ng isang taong nabulgar ang pinakatatagong bahid sa pagkatao. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginagawa ko para sa pamilyang ito, Soledad. Bulyaw ni Renato, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung hindi dahil sa mga serbisyong sinasabi mo, sa kalsada na tayo natutulog. Ang akala mo ba ay sapat ang kinikita mo sa pagmamasa ng harina para mabayaran ang mga utang na iniwan ng tatay mo at ang luho ng bahay na ito? Sakripisyo? Mapait na tawa ni Soledad. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkadiri. Ibinenta mo ang dangal mo. Ibinenta mo ang kasal natin dahil lang sa pera? At ikaw, Mama, lumingon siya kay Imelda.
na nakatayo lang sa gilid, walang konsensya. Paano ninyo nagawang gamitin ang sarili ninyong anak para sa inyong bisyo? Lumapit si Doña Imelda nang may mabilis na hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo kaming pangaralan, Soledad. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot namin. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap. Ang katawan ni Renato ay isang investment at kung kailangang gamitin yon para mabuhay kami ng marangya, gagawin namin iyon. Hindi na nakapagpigil si Soledad. Itinaas niya ang resibo ng mamahaling kwintas na nakuha niya kanina. Ito ba ang kabayaran sa pagtataksil mo? Isang pirasong bato kapalit ng lahat ng pangako mo sa akin sa harap ng altar? Renato, ang dumi-dumi mo. Sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Nadama ni Soledad ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Renato. Hindi niya nagawang umiwas. Isang malakas na impact ang dumapo sa kanyang pisngi, isang sampal na nagpatabingi sa kanyang mukha at nagpahina sa kanyang mga binti. Ang lakas ng tama ay nagdulot ng malutong na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay, na sinundan ng lasa ng dugo sa kanyang bibig. Napatitig si Soledad sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Ang hapdi ng sampal ay hindi maihahambing sa hapdi ng katotohanang ang lalaking hiningan niya ng proteksyon ang siya ring kikitil sa kanyang huling natitirang tiwala. Huwag na huwag mong sasabihang madumi ang taong nagpapakain sa iyo, ang malamig na banta ni Renato habang inaayos ang kanyang kuwelyo. Mula ngayon, mananahimik ka. Gagawin mo ang lahat ng utos ni Mama at huwag mong susubukang lumabas ng bahay na ito nang wala kaming pahintulot. Maliwanag? Hindi sumagot si Soledad. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kanyang namamagang pisngi. Sa likod ng kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay unt-unting nagbago. Ang ningning ng pag-ibig ay tuluyan ng namatay. At sa lugar nito ay sumibo lang isang madilim at malamig na determinasyon. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang labi na humahalo sa kanyang mga luha ay tila isang sumpa. Isang sumpa na balang araw. Ang bawat sampal, bawat paghamak, at bawat kasinungalingang ito ay sisingilin niya ng may kasamang interes. Nabalik ang katahimikan sa bahay nang iwan siya ng mag-ina. Ngunit ang katahimikang iyon ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na dilubyo. Diyan ka nababagay, Soledad. Sa paanan namin, sugatan at walang kalaban-laban. Huwag mong isiping makakaalis ka sa pamamahay na ito hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat butil ng kanin na ipinalamon namin sa iyo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hatol ng kamatayan na nagmula sa itaas ng hagdanan. Habang ang gabi ay lalong lumalalim, ang bawat salita ng matanda ay tila mas lalong nagpapadilim sa kapaligiran. Sa ibaba, nakatayo si Soledad, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na kanina pa kumikirot. Sinisikap niyang humakbang paakyat upang kunin ang kanyang mga dokumento at kaunting gamit dahil sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niyang hindi naligtas ang kanyang anak sa loob ng bahay na ito. Papaalisin niyo rin naman ako, di ba? Bakit kailangan niyo pa akong ikulong dito? Ang paos na tanong ni Soledad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa lagnat at pagod. Hindi ka aalis dahil gusto mo. Aalis ka dahil itatapon ka namin, ang malamig na sagot ni Renato na biglang lumitaw sa tabi ng kanyang ina. Amoy alak ito at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita. Masyado ka ng maraming alam, Soledad. At ang mga taong maraming alam ay dapat manatili kung saan ko sila mababantayan. Sa isang desperadong pagkakataon, pilit na sumugod si Soledad paakyat. Ang kanyang layunin ay makarating sa kanilang silid, kunin ang kanyang birth certificate at ang maliit na perang naipon niya mula sa pagtatrabaho sa Shuongban. Ngunit hinarangan siya ni Renato
Sa gitna ng hagdanan, ang kanilang pagtatalo ay naging isang pisikal na pakikipagbuno. Hinawakan ni Renato ang magkabilang balikat ni Soledad nang may puwersang tila dudurog sa kanyang mga buto. Sinubukan ni Soledad na kumawala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng asawa, hindi para manakit, kundi para humingi ng puwang na makahinga. Bitawan mo ako, Renato. Ang anak mo? Nasasaktan ang anak mo. Pagsamo ni Soledad, ang kanyang tinig ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Ngunit ang galit ni Renato ay tila isang apoy na hindi na kayang apulahin. Sa isang mabilis at marahas na pagbawi ng kamay, isang malakas na tulak ang ibinigay ni Renato. Nadama ni Soledad ang biglang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay sinundan ng sunod-sunod na marahas na pagtama ng kanyang likod at ulo sa bawat baitang ng matigas na kahoy na hagdanan. Walang anumang tunog ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang marahas na paglabas ng hangin sa kanyang mga baga. Ang bawat pagtama ay tila isang maso na bumabasag sa kanyang katawan. Sa huling baitang, bumagsak siya ng nakadapa sa malamig na semento ng sala. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nadama niya ang isang mainit at malapot na likido na dumadaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa alikabok ng sahig. Renato, umalis na tayo. Hayaan mo na siya riyan. Mahuhuli na tayo sa party ni Celestine, ang huling narinig niyang boses ni Doña Imelda, na tila nagmamadali pang ayusin ang kanyang alahas habang nilalampasan ang duguang katawan ng kanyang manugang. Nang muling magmulat ng mga mata si Soledad, ang puting liwanag ng fluorescent lamp sa kisame ng ospital ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit tila ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nakabaon sa semento. Ang baby ko, ang unang bulong na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya nang mapagtantong mag-isa lang siya sa loob ng malamig na silid. Walang Renato, walang biyenan, walang kahit sinong pamilya na dapat ay nagbabantay sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay naputol nang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng napakamahal na Amerikana ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at bigat. Ang kanyang mukha, bagamat may mga guhit na ng katandaan, ay nagtataglay ng mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Huminto ang lalaki sa gilid ng kanyang kama. Tumingin ito sa kanya nang may halong lungkot at isang uri ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mundong nanakit sa kanya. Sino po kayo? Mahinang tanong ni Soledad. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Ang lalaki ay dahan-dahang kinuha ang isang upuan at naupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang nanginginig na kamay ni Soledad nang may pag-iingat na tila humahawak ng isang mamahaling kristal na nagkalamat. Ako si Don Vicente, ang panimula ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng panahon. At narito ako, Maria Soledad, dahil tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Mula sa araw na ito, hindi ka na kailanman muling yuyuko sa sinumang tao. Sa gitna ng sakit at kalituhan, nadama ni Soledad ang isang kakaibang init mula sa kamay ng matanda. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit siya tinawag nitong Maria Soledad? Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa kanyang nakaraan. 5 taon, Maria Soledad. 5 taon kitang pinanood mula sa malayo, hinihintay ang sandaling titingin ka sa itaas at magsasabing, ayaw mo na. Ang boses ni Don Vicente ay gumuho sa pader ng katahimikan sa loob ng silid ng ospital. Ang mga salitang iyon ay tila mga ligaw na bala na tumama sa puso ni Soledad
nagdulot ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang anestesya. Tumingin si Soledad sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at luhang hindi pa rin tumitigil sa pag-agos. Anong? Anong sinasabi niyo? Hirap na tanong ni Soledad. Ang tatay ko. Pinalayas niya ako. Namatay siyang galit sa akin dahil sa pagpili ko kay Renato. Iyon ang sabi ni Doña Imelda. Isang mapait at madilim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Vicente. Inilabas niya ang isang luma at kupas na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang mga sulat na ipinadala ko sa iyo sa loob ng 5 taon, anak. Bawat buwan, nagpapadala ako ng pera, ng balita, at ng pagsamo na bumalik ka na sa akin. Ngunit lahat ng ito ay hinarang ng biyenan mo. Pinaniwala ka nilang tinalikuran kita, habang pinaniwala nila ako na ayaw mo na akong makita dahil ikinahihiya mo ang iyong pinagmulan. Nanginig ang mga kamay ni Soledad habang kinukuha ang mga sulat. Ang bawat salitang isinulat ng kanyang ama ay puno ng pagmamahal, mga salitang ipinagkait sa kanya ng pamilyang akala niya ay nagligtas sa kanya. Ang bawat sentimo na ipinadala ni Don Vicente ay kinulimbat ni na Imelda at Renato, ginamit sa sugal at luho, habang siya ay pinagtatrabaho hanggang sa manginig ang kanyang mga tuhod sa pagod. Bakit ngayon lang, Papa? Ang salitang Papa ay lumabas sa kanyang bibig ng kusa, isang tawag na matagal nang nabaon sa limot. Bakit hinayaan niyo akong maranasan ng lahat ng ito? Hinawakan ni Don Vicente ang kanyang pisngi. Ang haplos nito ay puno ng pagsisisi, dahil ang pag-ibig na hindi nasusubok ay madaling mabasag, Maria Soledad. Gusto kong makita mo ang tunay na ugali ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko inakalang aabot sila sa puntong kaya nilang saktan ang sarili nilang dugo. Tumitig ang matanda sa mga mata ni Soledad at ang kanyang tinig ay tumigas. Ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Kung nais mong bumalik sa bahay na yon bilang si Soledad na api, hahayaan kita. Bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng tahimik. Ngunit kung gusto mong bumalik bilang si Maria Soledad, ang nag-iisang tagapagmana ng aking imperyo, ang babaeng yuyurak sa dangal ng mga taong yumurak sa'yo, hawakan mo ang kamay ko. Tumingin si Soledad sa kanyang mga palad. Nakita niya ang mga gasgas mula sa semento, ang mga kalyo mula sa pagmamasa ng harina, at ang marka ng sampal ni Renato na tila nag-aapoy pa rin sa kanyang balat. Naalala niya ang amoy ng cake na isinubsob sa kanyang mukha, ang tunog ng pagtalikod ng kanyang asawa habang siya ay duguang nakahandusay sa hagdanan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang tapat na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang isang marupok na biktima ay namamatay upang bigyang daan ang pagsilang ng isang mandirigma. Dahan-dahang itinaas ni Soledad ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay may kasamang hapdi, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matimbang. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Don Vicente. Hindi ko na sila gustong makita, Papa. Ang bulong ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng liwanag. Gusto ko silang makitang lumuluha ng dugo. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na naranasan ko. At ng anak ko. Tumango si Don Vicente, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti, dahil simula sa gabing ito, patay na si Soledad ko sa paningin ng mundo. Isang bangkay ang matatagpuan nila sa ospital na ito pagkatapos ng isang aksidenteng sunog. At mula sa mga abo, babangon ka bilang isang bagong tao. Ngunit habang nagpaplano sila ng kanilang pagtakas, isang nurse ang biglang pumasok sa silid. Ang mukha ay balisa at maputla. Don Vicente, kailangan niyo pong lumabas. May mga pulis na naghahanap kay Maria Soledad. Sinumbong siya ni Doña Imelda sa pagnanakaw ng mga alahas. Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Hindi pa man siya nakakabangon,
Ang mga kaaway niya ay gumagawa na naman ng paraan upang ibaon siya sa putik. Magnanakaw ka raw, Soledad. Sabi ng biyenan mo, tinangay mo ang huling yaman nila bago ka nagprenda na nahulog sa hagdan. Ang boses ni Don Vicente ay malamig, ngunit may bakas ng matinding pagkadiri para sa mga taong binabanggit niya. Sa labas ng pinto ng silid, narinig ni Soledad ang mabibigat na yabag ng mga sapatos, ang tunog ng batas na dumarating para sa isang inosenteng biktima. Ang bawat katok sa pinto ay tila mga suntok sa kanyang dibdib. Hindi pa man natutuyo ang dugo sa kanyang mga hita, ang pamilya ko ay nais na siyang ibaon sa loob ng malamig na rehas. Hindi ko yun nagawa, Papa. Wala akong kinuha sa kanila, kundi ang sarili kong mga luha. Bulong ni Soledad, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at panghihina. Alam ko, Maria Soledad. Alam ko, ang mahinahong sagot ng matanda habang nakatitig sa pinto. Isang mabilis na kumpas ng kamay ang ibinigay ni Don Vicente sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa bawat sulok ng silid. Ngunit ang katarungan sa mundong ito ay madalas na nabibili ng mas mabilis na dila. Kung hahayaan nating makuha kanila ngayon, gagamitin nila ang batas para patahimikin ka habang buhay. Sa isang iglap, naging mabilis ang mga pangyayari. Isang matinding usok ang nagsimulang pumasok mula sa ilalim ng pinto. Isang diversion na inihanda ng mga tauhan ni Don Vicente mula sa kabilang wing ng ospital. Ang tunog ng fire alarm ay nagsimulang gisingin ang buong gusali. Isang mahaba at nakatutulig na hudyat na nagdulot ng kaguluhan sa mga pasilyo. Ito na ang pagkakataon mo, anak. Iwanan mo na ang lahat ng sakit sa silid na ito, sabi ni Don Vicente habang inaalalayan si Soledad na lumipat sa isang wheelchair. Bago sila lumabas sa lihim na pinto ng service elevator, huminto si Soledad. Tumingin siya sa side table kung saan nakapatong ang kanyang singsing sa kasal. Isang mumurahing piraso ng bakal na dati ay itinuturing niyang ginto. Kinuha niya ito at sa huling pagkakataon, tiningnan ang ukit ng pangalan ni Renato sa loob. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pamamaalam sa babaeng nangarap ng simpleng buhay. Binitawan niya ang singsing sa gitna ng usok at alikabok sa sahig. Hinayaan niya itong mabaon sa dilim, kasabay ng kanyang mga alaala bilang isang martir na asawa. Isang itim at marangyang sasakyan ang naghihintay sa likurang bahagi ng ospital. Isinakay si Soledad nang may pag-iingat. Ang kanyang katawan ay binalot ng malambot at mamahaling kumot na tila proteksyon laban sa malupit na mundo. Habang umaandar ang sasakyan palayo, lumingon si Soledad sa bintana. Nakita niya ang mga bumbero na nagmamadaling pumasok sa ospital. Sa malayo, natanaw niya ang anino ni Renato at Doña Imelda na nakatayo malapit sa mga pulis. Itinuturo ang kanyang silid na ngayon ay nababalot na ng makapal na usok. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha ni Renato, hindi dahil sa pag-aalala sa kanya, kundi dahil sa takot na baka hindi nila nakuha ang ebidensyang kailangan nila para maipakulong siya. Paalam, Renato, bulong ni Soledad sa kanyang isipan habang ang sasakyan ay bumibilis sa gitna ng madilim na lansangan. Sa susunod nating pagkikita, hindi na ako ang babaeng maaari mong itulak sa hagdan. Hindi na ako ang babaeng maaari mong isubsob sa putik. Ang sasakyan ay pumasok sa isang madilim na expressway, patungo sa isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit sa gitna ng biyahe, isang matinding kirot muli ang gumuhit sa sinapupunan ni Soledad. Napakapit siya sa braso ni Don Vicente. Ang kanyang mukha ay namutla at nabalot ng malamig na pawis. Papa, ang baby, parang ayaw na niyang lumaban. Ang nanghihinang daing ni Soledad bago tuluyang nagdilim ang lahat sa kanyang paligid. Ang huling narinig niya ay ang nag-aalalang boses ni Don Vicente na nag-uutos sa driver na bilisan pa ang takbo habang ang tunog ng ulan ay muling bumubuhos.
Tila tinatabunan ng bakas ng kanyang pagkawala. Ang bawat hininga mo, anak, ay ang tanging dahilan kung bakit pinipili ko pang manatili sa mundong ito. Ang bulong na yon ni Soledad ay tila isang dasal na humalo sa amoy ng sariwang damo at tuyong lupa sa labas ng bintana. Nagising siya sa isang silid na gawa sa matibay na nara, kung saan ang liwanag ng umaga ay hindi malupit, kundi marahan na humahalik sa kanyang balat. Wala na ang amoy ng ospital, wala na ang tunog ng mga makina, at higit sa lahat, wala na ang anino ni Renato at Doña Imelda, na tila mga multong, laging nakabantay sa bawat galaw niya. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang noo. Pagmulat ng kanyang mga mata, isang mukhang puno ng mga guhit ng panahon, ngunit may mga matang nagniningning sa kabutihan ang sumalubong sa kanya. Gising ka na pala, Neng. Huwag kang biglang babangon, mahina pa ang iyong katawan. Ang malambing na tinig ni Nanay Rosa, ang dating yaya ni Soledad noong siya ay bata pa, na ngayon ay naninirahan sa isang tago at tahimik na hasyenda ni Don Vicente sa Batangas. Agad na hinanap ng kamay ni Soledad ang kanyang sinapupunan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot, na baka sa gitna ng usok at gulo ng nakaraang gabi ay iniwan na siya ng kanyang huling kayamanan. Ang baby ko, Nanay Rosa, ang anak ko. Ang nanginginig na tanong ni Soledad, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Ngumiti si Nanay Rosa, isang ngiting nagbigay ng kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Soledad. Inalalayan niya itong maupo at itinuro ang isang maliit na duyan na gawa sa ratan sa tabi ng kama. Ligtas siya, Soledad. Isang himala mula sa langit na kumapit ang bata sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. Sabi ng doktor na dinala rito ni Don Vicente, kailangan mo lang ng iba yung pahinga at sapat na nutrisyon. Nang makita ni Soledad ang bahagyang paggalaw ng kumot sa loob ng duyan, pakiramdam niya ay binuhat ang isang dambuhalang bato mula sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakahinga siya ng malalim ng walang takot na may sisigaw sa kanya o may mananakit sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng muling pagsilang sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Dito, sa ilalim ng pangangalaga ni Nanay Rosa, sinimulan ni Soledad ang kanyang mahabang proseso ng paghilom. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ng malunggay, ang bawat pag-inom ng mapait na gamot, at ang bawat haplos ni Nanay Rosa sa kanyang buhok ay tila mga tahi na unti-unting nagbubuo sa kanyang nawasak na kaluluwa. Alam mo, Soledad, wika ni Nanay Rosa habang sinusuklay ang buhok ng dalaga. Ang ginto, bago ito maging makinang, ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy. Ang apoy na naranasan mo sa kamay ng mga ko ay hindi para tupukin ka, kundi para alisin ang dumi sa iyong pagkatao at ipakita ang tunay mong halaga. Tumango si Soledad, ang kanyang paningin ay nakatitig sa malawak na bukiran sa labas. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, ang kanyang isipan ay tila isang liyab na hindi namamatay. Naalala niya ang bawat lait ni Doña Imelda, ang bawat pagtataksil ni Renato, at ang mapang-aping tawa ni Celestine. Ang pagmamahal na dati ay pumupuno sa kanyang puso ay unti-unti nang napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ako babalik bilang si Soledad na biktima, Nanay Rosa, ang malamig na deklarasyon ni Soledad. Gusto kong maging sapat na matatag para protektahan ng anak ko. Gusto kong kapag narinig nila ang pangalan ko, hindi na awa ang mararamdaman nila, kundi paggalang o takot. Lumipas ang mga buwan sa katahimikan ng hasyenda. Sa ilalim ng gabay ni Don Vicente, na madalas bumisita upang magdala ng mga guro at eksperto, sinimulan ni Soledad ang kanyang transformation. Tinuruan siyang magsalita ng may awtoridad, tinuruan siyang bumasa ng mga numero at kontrata. At higit sa lahat,
Tinuruan siyang itago ang bawat emosyon sa likod ng isang mukhang tila gawa sa porselana. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iensayo, isang balita mula sa lungsod ang dinala ni Don Vicente na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Nahanap na nila ang bangkay mo sa ospital, Maria Soledad, ang seryosong sabi ni Don Vicente habang inilalapag ang isang dyaryo. Ipinahayag na nina Renato at Imelda ang iyong pagkamatay at ngayon naghahanda na sila para sa isang malaking selebrasyon, ang kasal ni Renato at Celestine, nagaganapin sa susunod na buwan gamit ang perang nakuha nila sa iyong insurance. Nanliit ang mga mata ni Soledad habang binabasa ang balita. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang hawak niya, ngunit wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan? O kailangan pa niyang maghintay hanggang sa maging ganap ang kanyang pagiging reyna? Patay na ang babaeng marunong lamang umiyak, Papa. Ang natitira na lang ay ang babaeng kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Ang tinig ni Maria Soledad ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang silid sa hasyenda. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at amoy harina, ay ngayon ay bagsak, makintab, at tila seda na dumadaloy sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay hindi na itim dahil sa trabaho, kundi malinis at maayos ang pagkakamanicure. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pagsamo. Ang tanging naroon ay isang malamig at matalas na talino na handang sumugat sa sinumang haharang. Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa salamin. Tila kinikilala ang bagong Maria Soledad. Naalala niya ang araw na isinubsob ang cake sa kanyang mukha. Noong oras na yon, akala niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, napagtanto niya na yun pala ang kanyang binyag sa apoy. Ang bawat pangungutya ni na Celestine at Doña Imelda ay naging mga pako na nagpatibay sa kanyang pundasyon. Magaling, Maria Soledad, ang wika ni Don Vicente habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Ang tunog ng kanyang baston sa kahoy na sahig ay tila ritmo ng isang paparating na hukbo. Ang kagandahan ay isang sandata, ngunit ang talino ay ang bala. Handa ka na bang basahin ang ulat tungkol sa kumpanya ni Celestine? Naupo sila sa isang mesa na puno ng mga dokumento. Sa loob ng halos isang taon, hindi lamang pagpapaganda ang ginawa ni Soledad. Nag-aral siya ng financial management at corporate law sa ilalim ng mga pinakamagagaling na guro na kinuha ni Don Vicente. Alam na niya ngayon na ang kumpanya ng mga ko at ang kumpanya ni Celestine ay tila isang magandang mansyon na ang mga poste ay kinakain na ng anay. Nabaon sila sa utang dahil sa maling pamumuhunan ni Renato at sa sobrang karangyaan ni Celestine. Paliwanag ni Maria Soledad, ang kanyang daliri ay tumuro sa isang graph na pababa ang direksyon. Ginagamit nila ang insurance money na nakuha nila sa pagkamatay ko para pambayad sa mga interes, pero hindi ito sapat. Uhaw sila sa isang bagong investor, isang tagapagligtas, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Vicente. At ikaw ang magiging tagapagligtas na yon, Maria Soledad. Ngunit hindi ka lalapit sa kanila bilang biktima. Lalapit ka bilang ang babaeng may hawak ng kanilang leeg. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Nanay Rosa bitbit ang sanggol na si Hope. Ang bata ay malusog. May mga matang tila nagniningning na mga bituin at mga pisnging kasing pula ng rosas. Nang kargahin ni Maria Soledad ang kanyang anak, ang kanyang matigas na anyo ay bahagyang lumambot. Ang bawat amoy sa buhok ng bata ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa maliit na tenga ng sanggol. Hindi ka lalaking tinitingnan ng mababa ng kahit sino
Ikaw ang magiging prinsesa ng imperyong itatayo ng iyong ina mula sa mga abo. Lumipas ang mga araw at ang paghahanda para sa kanyang muling pagpapakita ay naging puspusan. Inatasan ni Maria Soledad ang mga tauhan ni Don Vicente na simula ng pagbili ng mga utang ng pamilya ko sa mga maliliit na bangko ng palihim ng walang bakas. Tila isang gagamba na dahan-dahang hinahabi ang kanyang sapot sa paligid ng kanyang biktima. Ngunit bago sumapit ang araw ng kanyang pag-alis, patungo sa lungsod, isang kaba ang muling gumuhit sa kanyang dibdib. Isang gabi, narinig niya ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng niyog sa labas. Tila ibinubulong ang mga alaala ng nakaraan. Sigurado ka na ba, Maria Soledad? Tanong ni Don Vicente habang sila ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ng bukang liwayway. Kapag bumalik ka, wala nang atrasan. Malalaman nila na buhay ka at gagawin nila ang lahat para sirain ka muli. Tumingin si Maria Soledad sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang sumilip sa abot-tanaw. Kinuha niya ang isang litrato ni Renato at Celestine mula sa isang social media post. Nakangiti ang dalawa habang ipinapakita ang kanilang invitation card para sa isang engrandeng charity ball. Hayaan silang sumubok, Papa. Ang sagot ni Maria Soledad, ang kanyang boses ay tila talim ng espada na hinahasa sa bato. Ang leon ay hindi natatakot sa mga asong marunong lang tumahol kapag may nakuhang buto. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang iniaayos ang kanyang mga gamit, nakatanggap si Don Vicente ng isang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagiging kalmado patungo sa isang matinding pagkabahala. Ano yon, Papa? Tanong ni Maria Soledad. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. May problema, ang tipid na sagot ni Don Vicente. Si Renato. Nalaman niyang may isang misteryosong babae na bumibili ng kanilang mga utang. At ngayon, nagpadala siya ng mga tao rito sa Batangas para mag-imbestiga. Maaaring hindi na tayo makapaghintay ng susunod na buwan. Kailangan mong kumilos. Ngayon din. Ang pinakamasarap na paghihiganti ay hindi ang pumatay, kundi ang hayaan silang mahulog sa iyong mga kamay habang iniisip nilang ikaw ang kanilang kaligtasan. Ang bulong na yon ni Maria Soledad sa harap ng salamin ay tila isang malamig na sumpa na bumasag sa katahimikan ng kanyang silid sa hotel sa Makati. Wala na siya sa hasyenda. Ang bawat hibla ng kanyang suot na itim na velvet gown ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad na tila isang baluti. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay hindi lamang palamuti. Ang mga ito ay simbolo ng bawat patak ng luhang natuyo sa kanyang mga pisngi noong siya ay hinahamak pa ng mundong ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang engrandeng ballroom, ay nagaganap ang taunang charity ball. Ito ang gabing pinakahihintay ni Renato at Celestine. Sa ilalim ng mga kumukutitap na chandelier, pilit na itinatago ng dalawa ang lamat sa kanilang relasyon at ang dambuhalang utang na unti-unting lumalamon sa kanilang kumpanya. Sigurado ka ba, Renato? Sabi mo ay darating ang misteryosong investor na yon. May halong inis na bulong ni Celestine habang pilit na ngumingiti sa mga dumadaang bisita. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso ng champagne, ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kristal. Sinabi ng broker na darating siya, Celestine. Kailangan nating makuha ang tiwala niya. Siya na lang ang tanging paraan para hindi tayo ma-foreclose. Sagot ni Renato. Ang kanyang mga mata ay balisa. Pilit na hinahanap sa karamihan ang taong magliligtas sa kanila mula sa kahihiyan. At sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Ang lahat ng bulong-bulungan ay tila naputol. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nabaling sa isang direksyon. Pumasok si Maria Soledad. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila isang ritmo ng kapangyarihan. Ang kanyang paglalakad
ay hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Ang kanyang aura ay tila isang hada, mahiwaga, nakakaakit, ngunit may dalang panganib na hindi maipaliwanag. Ito ang kanyang golden moment. Namataan niya agad sina Renato at Celestine sa gitna ng ballroom. Nadama niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang reaksyon ng mga taong pumatay sa dating soledad. Lumapit siya patungo sa kanila. Nakita niya ang paglaglag ng panga ni Renato. Ang lalaki ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa mukha ng babaeng nasa harap niya. May pamilyar sa mga mata ng babaeng ito, may pamilyar sa hugis ng kanyang mga labi. Ngunit ang aura nito ay napakalayo sa babaeng isinubsob niya sa putik 1 taon na ang nakalilipas. Magandang gabi, ang boses ni Maria Soledad ay kasing lamig ng yelo sa isang baso ng alak, ngunit kasing tamis ng huling paalam. Sino ka? Nauutal na tanong ni Renato. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Parang nakita na kita dati. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maria Soledad. Maaari. Ngunit ang mga taong tulad mo ay madalas na nakakalimot sa mga mukhang ayaw na nilang makita muli. Ako si Maria Soledad ng SV International. Narinig ko na kailangan ninyo ng tulong? Sa tabi ni Renato, si Celestine ay tila biglang nabuhayan ng dugo nang marinig ang pangalan ng kumpanya. Maria Soledad, ikaw ang investor na bumili ng mga utang namin? Lumapit ang babae, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kabaitan. Naku, salamat naman at naparito ka. Akala namin ay tuluyan na kaming pababayaan ng tadhana. Hindi sumagot si Soledad. Sa halip, tiningnan niya ang gintong relo sa kamay ni Renato. Ang relo na tinanggap nito mula kay Celestine noong gabing siya ay itapon sa ulan. Napakagandang relo, puna ni Soledad. Ang kanyang tinig ay tila may halong pambubuska. Ngunit alam mo ba ang problema sa mga gintong bagay? Madali itong kumupas kapag nabahira ng dugo. Napakunot ang noo ni Renato. Ang kanyang mukha ay namutla. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Habang nakatitig sa mga mata ni Soledad, parang bumalik sa kanya ang alaala ng isang duguang babae sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, at ang bawat salita ay tila ayaw lumabas. May problema ba, madam? Tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang. Bago pa makasagot si Soledad, isang tauhan ni Don Vicente ang lumapit at may ibinulong sa kanya. Ang mukha ni Soledad ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Mukhang may mga bisita tayong hindi imbitado, wika ni Soledad habang nakatingin sa pinto ng ballroom. Doon, nakita niya si Doña Imelda na nagmamadaling pumasok. Ang mukha ay balisa at may hawak na isang lumang litrato. Ang matanda ay tila may natuklasan. Isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng plano ni Soledad bago pa man ito ganap na magsimula. Ilabas mo ang mukha mo sa dilim, Soledad. Alam ko ang amoy mo, alam ko ang boses mo. Renato, tingnan mo. Siya ang hampas lupang pumatay sa sarili niya para lang takasan ng utang sa atin. Ang boses ni Doña Imelda ay parang tila kaskas ng kinakalawang na lata sa gitna ng marangyang ballroom. Sa kanyang kamay ay nanginginig ang isang lumang litrato, isang larawan ni Soledad na luma. Madungis ang suot na apron at may bakas ng harina sa pisngi. Ito ang kutat mo man, ang marahas na pagtatangka ng nakaraan na hilahin si Maria Soledad pabalik sa putik. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap ng mga chandelier ay hindi man lamang kumurap. Dahan-dahang hinarap ni Maria Soledad ang matanda. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kristal na baso sa kanyang kamay. Sa halip na matakot, isang mahinhin
ngunit nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Madam, I think you've had too much champagne. Ang boses ni Soledad ay tila seda, malamig ngunit may talim. Sinasabi niyo bang ang babaeng nasa maruming litratong yan, isang kusinera base sa itsura, ay ako, ang CEO ng SV International? Ito ang malos of the contextual needle habang tinitingnan ng mga alta sosyedad ang dumi sa litrato at ang kumikinang na brilyante sa leeg ni Maria Soledad. Ang pagkakaiba ay tila langit at lupa. Ang kahihiyan ay bumalik kay Doña Imelda. Huwag kang magmalinis. Renato, sabihin mo sa kanya, hindi ba't siya ang asawa mong iniwan tayo? Sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at pagkapahiya. Tumingin si Maria Soledad kay Renato. Ang lalaki ay tila isang asong naliligaw, uhaw sa pera, ngunit takot sa multo ng nakaraan. Hinaplos ni Soledad ang braso ni Renato, isang hawak na panandalian lamang, ngunit nagdulot ng matinding kaba sa lalaki. Ang kilig mandate ay narito, ngunit puno ng lason. Renato, is it? Bulong ni Soledad, ang kanyang hininga ay malapit sa tenga ng lalaki. Do I really look like a ghost to you? Or am I the answer to all your bankruptcy problems? Nadama ni Renato ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ang amoy ni Soledad ay hindi na vanilla at harina, kundi ang mahal na pabango ng kapangyarihan. Sa kanyang isipan, ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa hinala. Mama, tumigil ka na. Nauutal na sabi ni Renato habang pilit na kinukuha ang litrato mula kay Imelda. Humingi ka ng paumanhin kay Madam Maria Soledad. Nakakahiya ka. Ano? Renato, ako ang ina mo. I don't care. Kailangan natin ang investment niya. Ang pabulos na sigaw ni Renato na sapat na para marinig ni Celestine. Dito nagsimula ang mula sa engine numero 7, Crucible of Rivalry. Nakita ni Soledad ang pagbabago sa mukha ni Celestine. Ang selos ay tila isang apoy na nagsimulang sumunog sa dibdib ng socialite. Lumapit si Celestine at pilit na sumingit sa pagitan ni Soledad at Renato. Madam Maria, pasensya na sa biyenan ko, wika ni Celestine. Pilit ang nangiti, ngunit nanlilisik ang mga mata. Medyo ulyanin na kasi siya. Why don't we talk about the investment in a more private place without the noise of the past? Private? Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Soledad. Mabuti pa nga. I have a proposal for your company, pero may isang kondisyon. Ano yon? Sabay na tanong ni Renato at Celestine. Tumingin si Soledad sa kanyang mga kuko. Tila may tinitingnang dumi na hindi makita ng iba. Gusto kong ilipat ninyo ang lahat ng inyong personal na ari-arian bilang collateral. Ang bahay ninyo, ang mga lupain ninyo. Lahat ng kinuha ninyo sa nakaraan ninyo. Nagkatinginan ang dalawa. Ang panganib ay malinaw. Ngunit ang pangako ng bilyon-bilyong piso ay mas nakakasilaw. Nadama ni Soledad ang internal crumbling ng kanyang mga kaaway. Nakikita niya ang pagguho ng kanilang prinsipyo kapalit ng salapi. Ito ang kanyang golden moment. Habang nakikipagkamali siya kay Celestine, naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng babaeng dati ay nag-ubsob ng cake sa kanyang mukha. Ngayon, ang babaeng iyon ay humahalik sa kanyang mga yapak para sa isang pirasong pirma. I'll see you tomorrow at my office, sabi ni Soledad bago tumalikod. Ngunit sa kanyang paghakbang palayo, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang pulsuhan. Lumingon siya at nakita si Doña Imelda. Ang mga mata ng matanda ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng takot na tila nakakita ng tunay na demonyo. Sino ka ba talaga? Bulong ni Imelda. Ang boses ay nanginginig sa ilalim ng ingay ng musika. Tumingin si Maria Soledad nang diretso sa mga mata ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa libingan. Ako ang utang na loob na hindi ninyo binayaran, madam. At bukas, sisimulan ko ng maningil. Binitawan ni Soledad ang kamay ng matanda at naglakad palayo,
Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng pamilya ko. Walang silbi ang isang matandang tulad mo kung pabigat ka lang sa amin, Imelda. Ang sabi mo ay patay na ang babaeng iyan. Pero bakit tila bumalik siya para kunin ang lahat ng mayroon ako? Ang boses ni Celestine ay tila isang matalim na bubog na kumaskas sa marangyang dingding ng kanilang mansyon. Sa loob ng silid na puno ng mamahaling gamit, ang hangin ay naging mabigat at puno ng lason. Nakatayo si Celestine sa harap ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang iwinawagayway ang isang brown envelope na ipinadala sa kanya ng isang misteryosong kaibigan kaninang umaga. Ito ang Mallows of the Contextual Needle. Habang nag-aaway ang dalawang babaeng dati, ay magkatuwang sa pagpapahirap kay Soledad. Sa kabilang panig ng lungsod, si Maria Soledad ay tahimik na humihigop ng kanyang tsaa sa isang penthouse na nakatanaw sa buong Makati. Ang kaibahan ng katahimikan ni Soledad sa kaguluhan ng mga ko ay tila isang tahimik na katarungang dahan-dahang na isa sa katuparan. Huwag mo akong sigawan, Celestine. Nakakalimutan mo yatang kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha si Renato. Balik na sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang sobre. At kung hindi dahil sa pagsusugal mo, hindi sana tayo aabot sa puntong kailangan nating lumuhod sa Maria Soledad na yan. Asik ni Celestine. Inagaw niya ang papel sa loob ng sobre at isampal ito sa dibdib ng matanda. Tingnan mo. Ayon sa audit ng bangko, may mga illegal na transfer mula sa account ng kumpanya ko patungo sa pangalan mo. Isinusugal mo ang perang dapat ay pambayad natin sa utang. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Ang internal crumbling ay makikita sa bawat guhit ng kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang kanyang mga lihim na transaksyon ay mabubunyag. Ang lamat sa pagitan ng magbiyenan ay tila isang malaking bangin na hindi na kayang tulay ng anumang kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang gulo, pumasok si Renato. Amoy alak ito at mukhang pagod na pagod mula sa pakikipag-usap sa mga abogado. Ano ba? Hanggang dito ba sa bahay ay maririnig ko ang mga boses ninyo? Nawawalan na ako ng bait sa kakaisip kung paano natin mapapapirma si Madam Maria sa investment contract. Ang nanay mo, Renato, magnanakaw ang nanay mo. Turo ni Celestine. Ang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang asawa. Nadama niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang mukha ni Maria Soledad, ang kanyang boses, ang kanyang amoy, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ay tila isang gamot na pilit niyang hinahanap. Isang mapanganib na pagnanasa ang nagsisimulang tumubo sa puso ni Renato. Kung makuha niya ang loob ni Maria Soledad, hindi na niya kailangang tiisin ang bunganga ni Celestine at ang bisyo ng kanyang ina. Ito ang golden moment ni Soledad, kahit wala siya sa silid. Ang kanyang pagmamanipula ay nagdulot ng isang crucible of rivalry, engine numero 7, kung saan ang bawat isa ay handang itulak ang kapwa sa bangin para lamang makaligtas. Habang nagbabasagan ang mga florera sa mansyon ng mga ko, si Maria Soledad ay dahan-dahang lumapit sa duyan ni Hope. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila isang leon na nagbabantay sa kanyang kuting. Konting-konti na lang, anak. Bulong ni Soledad, ang kanyang tinig ay kasing lalim ng gabi. Dahan-dahan nating gigibain ang kanilang palasyo hanggang sa wala na silang mataguan. Kinuha ni Soledad ang kanyang telepono nang makita ang isang bagong mensahe. Mula ito kay Renato. Madam Maria, maaari ba tayong magkita ng tayo lang? May mga mahahalagang bagay akong gustong ibahagi tungkol sa kumpanya. At tungkol sa atin. Pakiramdam ko, ikaw lang ang tanging nakakaintindi sa akin. Isang malamig at mapaglarong ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Soledad. Ang isda ay tuluyan ng kumagat sa pain. Ang mist of distrust, engine numero 2, ay hindi lamang nakabalot sa pagitan ni Celestine at Imelda.
kundi pati na rin sa katapatan ni Renato sa kanyang bagong asawa. Echoing question/hook out, gaano kalayo ang kayang itakbo ng isang lalaki para sa kanyang kasakiman at handa ba si Soledad na gamitin ang sariling katawan bilang huling patibong upang tuluyang mawasak ang pamilyang pumatay sa kanyang nakaraan? Pirma mo na lang ang kulang, Renato, at lahat ng pangarap mo ay magkakaroon ng katuparan. Hindi mo na kailangang makinig sa sigaw ni Celestine o sa mga sumbat ng iyong ina. Sa akin, magiging tunay kang hari. Ang boses ni Maria Soledad ay tila isang nakalalasong awit ng sirena sa loob ng kanyang pribadong opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa silid. Sa harap niya, si Renato ay tila isang uhaw na taong nakakita ng oasis sa gitna ng disyerto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mamahaling panulat. Sa bawat tingin niya sa magandang mukha ni Maria Soledad, lalong lumalalim ang kanyang paniniwala na ang babaeng ito ang kanyang huling pag-asa. Ito ang golden moment. Marahang ipinatong ni Soledad ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Renato. Ang bawat daliri niya ay malamig, ngunit ang haplos na yon ay tila kuryenteng gumising sa kasakiman ng lalaki. Nadama ni Soledad ang panginginig ni Renato, ang panginginig ng isang taong tuluyan nang nagpaubaya sa tukso. Para sa atin ba ito, Maria? Tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at maling pag-asa. Para sa katarungan, Renato. Para sa katarungan. Sagot ni Soledad nang may lihim na pait. Sa isang mabilis na galaw, idinikit ni Renato ang panulat sa papel. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumakasgas sa makinis na dokumento ay tila ang tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Pinirmahan niya ang collateral agreement, ang kasunduang naglalagay sa kanilang mansyon, sa lahat ng lupain ng mga ko, at sa mga natitirang shares ni Celestine sa ilalim ng kapangyarihan ng SV International. 3 oras ang lumipas. Sa harap ng mansyon ng mga ko, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng ilang itim na sasakyan na pumarada sa labas. Ang tunog ng marahas na pagbalandra ng mga pinto ng sasakyan ay tila hudyat ng isang digmaan. Bumaba ang mga tauhan ng bangko, kasama ang mga abogado at ilang pulis. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumasok ng walang pahintulot? Ang boses ni Celestine ay pumiyok sa takot habang nakatayo sa balkonahe. Suot ang kanyang mamahaling robe na ngayon ay tila isang basahan sa gitna ng kahihiyan. Madam Celestine ko, narito kami para ipatupad ang foreclosure order sa ari-ariang ito. Ang malamig na pahayag ng abogado ni Soledad. Ayon sa kontratang pinirmahan ni Hinoong Renato ko kanina, ang lahat ng ari-ariang ito ay isinuko na bilang kabayaran sa mga utang na hindi nabayaran. Ano? Renato, nasaan ka? Sigaw ni Doña Imelda na biglang lumabas mula sa loob. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi maaari ito. Ang bahay na ito ay ang huling dangal ng aming pamilya. Ngunit ang kanilang mga pagsamo ay tila itinapon sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na limusin ang dahan-dahang pumarada sa harap ng tarangkahan. Ang bintana ay bumaba at doon, sa gitna ng dilim, ay sumilip ang mukha ni Maria Soledad. Tumingin si Soledad sa mansyon, sa bawat bintana kung saan siya dati ay naglalaba, sa bawat baitang ng hagdanan kung saan siya ay itinulak at iniwanang duguang nag-iisa. Ang internal crumbling ay hindi na para sa kanya, kundi para sa 2 babaeng nakatayo sa harap ng pintuan. Yakap ang kanilang mga sarili habang ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimulang magkabit ng mga dilaw na tape sa paligid ng bahay. Sing-sing! Ang mga alahas ko, hindi niyo pwedeng kunin ang mga yon. Histerikong sigaw ni Celestine habang sinusubukang pigilan ng isang sheriff. Lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay bahagi ng collateral, Madam, ang walang emosyong sagot ng sheriff.
Bumaba si Soledad mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagbawi sa bawat sakripisyong ibinigay niya noon. Huminto siya sa harap ni na Imelda at Celestine. Ang echoing question ay nakasulat sa kanyang mga mata. Nasaan ang utang na loob na laging mong sinasabi, Madam Imelda? Ang tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Ngayong gabi, ang lahat ng kinain ninyo mula sa aking pawis at dugo ay sisingilin ko na, kasama ang interes. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ng sasakyan, nakita niya ang isang maliit na peklat sa noo ni Maria Soledad. Ang peklat na nakuha nito noong gabing mahulog ito sa hagdan. Sa Soledad, ang nanginginig na bulong ng matanda. Ang pangalan ko ay Maria Soledad. Ang pagtatama niya habang itinataas ang isang dokumento. At ang bahay na ito, hindi na ito sa inyo. Mula sa segundong ito, kayo ay mga squatter sa sarili ninyong tahanan. Ang dumi ng harinang ipinahid ninyo sa mukha ko noon, ngayong gabi ay naging abo na susunog sa inyong bawat pangarap. Ang tinig ni Maria Soledad ay hindi malakas, ngunit bawat pantig ay tila isang malatbakal na hatol na umalingaw-ngaw sa malaking sala ng mansyong wala na, ngayong kalaman-laman. Ang marangyang kandelabra ay hindi na nagliliyab. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng mga awtoridad sa labas, na tila mga aninong nagsasayaw sa dingding. Nakatayo si Soledad sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay matikas at hindi natitinag, habang sa kanyang paanan ay nakasalampak si Doña Imelda at si Celestine. Ang golden moment ay naganap nang kumuha si Soledad ng isang dakot ng harina mula sa isang supot na dala ng kanyang tauhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga daliri, hinayaang mahulog ang mga puting butil sa makintab na sahig, ang sahig kung saan siya dugo ang iniwan noon. Ito ang halaga ninyo sa akin, bulong ni Soledad, habang pinapanood ang pagkalat ng harina sa semento. Isang kalat na madaling walisin, isang duming hindi dapat manatili sa loob ng aking tahanan. Hayop ka, Soledad. Pinlano mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng pait habang pilit na inaayos ang kanyang buhok na gulo-gulo na. Ginamit mo si Renato. Ginamit mo ang kahinaan niya. Hindi ko siya ginamit, Celestine, kalmadong sagot ni Soledad. Ibinigay ko lang sa kanya ang salamin upang makita niya kung gaano siya kawalang dangal. Ang kasakiman niya ang humukay sa sarili ninyong libingan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Renato. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na agad ding naglaho nang makita ang mga pulis na nakatayo sa bawat sulok. Ang internal crumbling ng lalaki ay kitang-kita sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Hawak pa rin niya ang folder ng kontrata. Ang akala niya ay susi sa kanyang bagong buhay kasama si Maria Soledad. Maria, ano ang ibig sabihin nito? Sabi mo ay magsisimula tayo ng bago? Nauutal na tanong ni Renato. Ang kanyang tinig ay tila isang batang naliligaw. Tiningnan siya ni Soledad nang may halong pagkadiri at awa. Magsisimula ka ng bago, Renato, ngunit hindi sa piling ko at hindi sa marangyang bahay na ito. Magsisimula ka ng bago sa loob ng isang silid na may mga rehas. Isang opisyal ng pulisya ang humakbang pasulong at naglabas ng mga dokumento. Ginoong Renato ko, ikaw ay inaresto sa mga kaso ng grand fraud, estafa, at ang iligal na operasyon ng iyong negosyo na nagpapatakbo ng mga high-end escort services na walang lisensya at may halong pangingikil. Hindi, wala akong kinalaman diyan. Si Mama ang may gusto niyan. Sigaw ni Renato, itinuturo ang sariling ina sa gitna ng takot. Renato, anong sinasabi mo? Hiyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil mula sa sariling anak. Ang crucible of rivalry, engine numero 7, ay umabot sa sukdulan nang magsimulang magsumbatan ang mag-ina sa harap ng mga awtoridad. Bawat lihim,
bawat pagnanakaw at bawat kasinungalingan ay lumabas ng tila isang baha na hindi na kayang pigilin. Habang pinapanood sila ni Soledad, nadaman niya ang isang malalim na katahimikan sa kanyang loob. Ang pait na dati ay sumasakal sa kanya ay unt-unting naglalaho. Pinalalitan ng isang malamig na kapayapaan. Bago tuluyang ilabas ng mga pulis si Renato, lumapit sa kanya si Soledad. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Soledad ang gintong relo mula sa pulso ni Renato. Ang relo na simbolo ng kanyang pagtataksil. Hindi ito kinuha ni Soledad dahil sa halaga, kundi dahil ito ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanila. Ang bawat segundong ibinigay ko sa iyo noon ay nasayang, Renato. Bulong niya habang bitbit ang relo. Huwag mong asahang may luhang papatak sa aking mga mata para sa iyo. Habang pinalalabas ang mag-ina at si Celestine sa mansyon, naiwan si Soledad na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ngunit sa labas ng pinto, isang tauhan ni Don Vicente ang tumatakbong pumasok. Ang mukha ay balisa. Madam Maria, may masamang balita mula sa ospital. Ang hingal na sabi ng tauhan, ang inyong anak. Si Hope, nagkaroon siya ng matinding kumbulsyon at hindi mahanap ng mga doktor ang dahilan. Kailangan niyo pong pumunta roon ngayon din. Ang katarungang kakamit na sana ni Soledad ay biglang nabahira ng isang bagong panganib. Ang kanyang puso, na tila naging bato na, ay muling nadurog sa isang iglap. Ano ang halaga ng isang kaharian kung ang tanging tagapagmana ay pilit na inaagaw ng kamatayan? Ang tanong na iyon ay tila isang malupit na biro na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maria Soledad habang naglalakad siya sa mahaba at malamig na pasilyo ng ospital. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay hindi na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Sa halip, bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kakayahan. Kani-kanina lang, siya ang reyna na nagpabagsak sa pamilya ko. Ngunit ngayon, sa harap ng pintuan ng intensive care unit, siya ay muling naging ang mahina at takot na Soledad. Isang ina na handang ibigay ang lahat, maging ang sarili niyang hininga para lamang sa kanyang anak. Ito ang mallows of the contextual needle. Sa loob ng salamin na dingding, nakita niya si Hope. Ang maliit na katawan ng bata ay napapalibutan ng mga kumukutitap na makina at mga tubong tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas nito. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang mabilis na pagtakbo ng oras na hindi niya kayang pigilin. Pumasok si Maria Soledad sa loob ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malambot at maputlang pisngi ni Hope. Ang bawat butil ng kanyang brilyante sa leeg ay tila naging mga tinik na sumasakal sa kanya. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang kuwintas at ang kanyang mga mamahaling singsing at walang pag-aalinlangang inilapag ang mga ito sa gilid ng mesa. Ang mga bagay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging mga basura na walang silbi sa harap ng buhay ng kanyang anak. Anak, nandito na si Mama. Bulong ni Soledad, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsamo. Huwag kang bibitiw. Ibinigay na ni Mama ang hustisyang para sa atin, pero wala yung saysay kung wala ka sa tabi ko. Ito ang kanyang golden moment. Lumuhod si Soledad sa tabi ng kama. Ang kanyang noo ay idinikit niya sa maliit na kamay ni Hope. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang CEO ng SV International. Hindi na siya ang babaeng naghiganti. Siya ay isang sugatang kaluluwa na nakikipag-usap sa langit. Ang kanyang internal crumbling ay ganap na. Ang lahat ng pader ng puot na itinayo niya sa loob ng isang taon ay gumuho sa isang haplos ng kanyang anak. Kunin niyo na ang lahat sa akin, hikbi niya sa gitna ng katahimikan ng silid. Ibalik niyo lang ang anak ko. Handa akong maging si Soledad na muli. Handa akong bumalik sa putik, huwag lang siyang mawala. Sa gitna ng kanyang pananalangin,
Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Don Vicente. Ang matanda ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng lungkot para sa kanyang apo. Maria Soledad, kailangan nating maging matatag, ang mahinahong sabi ng matanda. Sabi ng mga doktor, ang kumbulsyon ay dulot ng isang bihirang kondisyon sa dugo na maaaring namana niya. May isang paraan para mailigtas siya, pero kailangan natin ng isang donor na may direktang kaugnayan sa kanyang dugo. Tumayo si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa pag-asa. Ako, Papa, kunin niyo ang dugo ko, ang marrow ko, kahit ano. Umiling si Don Vicente. Ang kanyang mukha ay nabalot ng dilim. Hindi sapat ang dugo mo, anak. Dahil sa kondisyon ni Hope, kailangan ng dugo ng ama. Isang perfect match mula sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Nanigas ang buong pagkatao ni Soledad. Ang pag-asang kanina ay nagliliyab, ay tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Para mailigtas si Hope, kailangan niyang lumapit sa taong pinakakinasusuklaman niya. Kailangan niyang hingin ang tulong ng lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa at nagtangkang pumatay sa kanyang anak. Ang echoing question ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina? Kaya mo bang yumuko muli sa paanan ng iyong kaaway para sa isang pagkakataong mabuhay ang iyong anak? Sa labas ng silid, ang tunog ng ulan ay nagsisimula na namang humampas sa bintana. Tila nagpapaalala sa kanya ng gabing itinulak siya sa hagdanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang sarili niyang buhay ang nakataya, kundi ang hininga ni Hope. Ang bawat hakbang ko papunta sa rehas na ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng aking sariling dangal. Ang boses ni Maria Soledad sa kanyang isipan ay kasing pait ng lason habang tinatahak niya ang madilim at mabahong pasilyo ng detention center. Ang bawat tunog ng pagsasara ng mga bakal na pinto sa kanyang likuran ay tila mga selyo ng isang sumpa na muling nagbabalik sa kanya sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya ko. Suot ang kanyang itim na terno na sumisimbolo sa kanyang pighati. Tumayo si Soledad sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, lumabas si Renato. Ang lalaking dati ay makisig at laging amoy alak ay ngayon ay madungis, payat at may mga matang tila na wala na ng katinoan. Ngunit nang makita niya si Soledad, isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, alam niyang siya na naman ang may hawak ng alas. Maria Soledad, o baka dapat kitang tawaging aking mahal? Ang boses ni Renato sa intercom ay puno ng pambubuska. Anong ginagawa ng isang reyna sa loob ng kulungang ito? Naparito ka ba para panoorin ang aking pagbagsak o para humingi ng tawad? Ito ang golden moment. Hinawakan ni Soledad ang intercom nang may nanginginig na mga daliri. Nadama niya ang matinding pagkadiri na tila gumagapang sa kanyang balat. Ngunit sa bawat pagpikit niya, ang mukha ni Hope, nahirap huminga ang kanyang nakikita. Ang kanyang internal crumbling ay tila isang bagyong pilit niyang itinatago sa likod ng isang matigas na anyo. Naparito ako para sa anak mo, Renato. Ang boses ni Soledad ay malamig, ngunit may bakas ng pagsamo na hindi niya kayang itago. Naghihingalo si Hope. Kailangan niya ang dugo mo. Kailangan niya ang iyong tulong para mabuhay. Isang malakas at nakakangilong tawa ang kumawala kay Renato. Ang anak ko? Noong itinapon mo kami sa kalsada, inisip mo ba ang anak natin? Noong ipinakulong mo ako, inisip mo ba ang kapakanan ng tatay niya? Lumapit si Renato sa salamin. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong naniningil. Ngayon, kailangan mo ako. Ngayong ang buhay ng prinsesa mo ay nakasalalay sa basurang. Tulad ko, lumalapit ka? Renato, please. Ang pagbasag ng boses ni Soledad ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang mansyon, babawiin ko ang mga kaso.
Ililigtas ko kayo ni Imelda. Wag lang ang anak ko. Wag mo siyang hayaang mawala dahil sa galit mo sa akin. Dito pumasok ang gaslighting ni Renato. Galit sa'yo? Hindi ako galit, Soledad. Nasasaktan lang ako. Kung hindi ka naging gahaman sa kapangyarihan, hindi sana nagkakasakit ang anak natin. Kasalanan mo ito. Ang bawat karayom na tumutusok sa kanya sa ospital ay dahil sa katigasan ng ulo mo. Isang matinding katahimikan ang namayani. Marahang ipinatong ni Renato ang kanyang palad sa salamin. Tila hinahaplos ang mukha ni Soledad mula sa kabilang panig. Tutulungan ko si Hope. Pero sa isang kondisyon, Maria Soledad. Isang kondisyon na magpapatunay kung gaano mo talaga kamahal ang batang yan. Ano iyon? Tanong ni Soledad. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Gusto kong lumuhod ka, ang malamig na utos ni Renato. Gusto kong lumuhod ka rito sa harap ng lahat ng mga gwardiya, sa harap ng lahat ng mga kriminal na ito. Gusto kong makita ng mundo na ang makapangyarihang Maria Soledad ay muling nagiging aso sa paanan ng asawang binaliwala niya. Nadama ni Soledad ang dugo na tila tumakas sa kanyang mukha. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Tumingin siya sa paligid, sa mga mapanuring mata ng mga tao, sa lamig ng semento. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay amoy harina, na naging amoy kapangyarihan, at ngayon ay muling amoy pighati. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng visitors area, naramdaman ni Soledad ang pagtiklop ng kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga buto sa matigas at maruming semento ay tila isang malakas na dagok sa kanyang kaluluwa. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mga luha na ngayon ay malayang dumadaloy. Ayan. Diyan ka nababagay, Soledad, ang bulong ni Renato na puno ng tagumpay. Ngunit bago pa matapos ang sandaling iyon, isang boses mula sa likuran ni Soledad ang bumasag sa lahat. Isang boses na puno ng galit at awtoridad. Tumayo ka, Maria Soledad. Hindi mo kailangang lumuhod sa isang bangkay. Lumingon si Soledad at nakita si Don Vicente, kasama ang isang pangkat ng mga doktor at abogado. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kasama nilang babae. Isang babaeng matagal nang nawala, na may hawak na isang lumang dokumento na maaaring magpabago sa lahat ng alam nila tungkol sa pinagmulan ni Hope. Hindi mo na kailangang ilimos ang awa sa isang taong ang buong pagkatao ay binuo lamang ng kasinungalingan, Maria Soledad. Dahil ang batang ipinaglalaban mo ay hindi kailanman magiging bahagi ng maruming lahi ng mga ko. Ang tinig ni Don Vicente ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na nagpatahimik sa bawat sulok ng detention center. Sa gitna ng madilim at mabahong pasilyo, dahan-dahang hinawakan ni Don Vicente ang nanginginig na balikat ni Soledad at pilit siyang itinayo mula sa kanyang pagkakaluhod sa maruming semento. Ang bawat hibla ng dangal ni Soledad na tila nadurog sa harap ni Renato ay dahan-dahang nabubuo muli habang nakatitig siya sa kanyang ama at sa misteryosong babaeng kasama nito. Humarap ang babae, si Dr. Althea, kay Renato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang inilalabas ang isang makapal na folder na may selyo ng isang kilalang fertility clinic sa Makati. G. Renato ko, alam nating dalawa ang totoo. Ang boses ng doktora ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Ayon sa mga pagsusuring ginawa namin, 5 taon na ang nakalilipas, ikaw ay may kondisyong azoospermia. Wala kang kakayahang magbigay ng buhay. At ang batang si Hope, siya ay bunga ng isang lihim na donor na inayos ng iyong ina, si Doña Imelda, sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga records ng clinic. Pinili niya ang isang donor na may mataas na kalidad ng dugo upang magkaroon kayo ng tagapagmana na gagamitin ninyong sandata para makuha ang tiwala at yaman ni Don Vicente. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang mukha ni Renato ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas
ngunit walang salitang lumalabas. Ang internal crumbling ng lalaki ay ganap na sa sandaling iyon. Ang huling alas na hawak niya, ang akalang siya ang tanging makapagliligtas kay Hope, ay biglang naglaho na parang usok. Hindi, hindi totoo iyan. Anak ko si Hope. Dugo ko siya. Hiyaw ni Renato, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong tahol ng isang asong nasusukol sa isang madilim na eskinita. Ang tunay na donor ni Hope ay nagmula sa isang malinis at marangal na lahi, Renato. Isang malayong kamag-anak ng mga SV na matagal nang hinanap at kinumpirma ni Don Vicente. Dagdag ni Dr. Altea habang inilalapag ang DNA results sa ibabaw ng mesa. Kaya ang dugo ni Hope ay hindi kailanman naging katugma sa iyo. Ang kailangan niya ngayon ay ang donor na kanina pa naghihintay sa ospital. Ito ang golden moment ni Maria Soledad. Tumingin siya kay Renato, hindi na nang may pagsamo o takot, kundi nang may sukdulang pagkadiri at kapatawaran. Kapatawarang hindi para kay Renato, kundi para sa sarili niyang puso na matagal na niyang ikinulong sa galit. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga daliring may suot na mamahaling brilyante. Sa bawat haplos niya sa kanyang mukha, tila binubura niya ang huling bakas ng amoy harina at luhang naging tanikala niya sa loob ng 5 taon. Salamat, Renato, ang bulong ni Soledad. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang bagong hasang balisong. Salamat dahil sa huling pagkakataon, ipinakita mo sa akin na wala kang kahit isang bahagi na karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ngayong gabi, hindi lang kita ibabaon sa bilangguan. Ibabaon kita sa limot na tila isang masamang panaginip. Kasabay ng kanyang pagtalikod ay ang pagpasok ng mga bagong tauhan ng National Bureau of Investigation. G. Renato ko, ikaw ay inililipat sa Maximum Security Unit para sa mga kasong human trafficking at falsification of public documents. At tungkol sa iyong ina, sa labas ng lungsod, sa tapat ng departure gate ng airport, ang mga kamay ni Doña Imelda ay nanginginig habang pilit na isinisiksik ang mga alahas ni Celestine sa kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa eroplano, isang pangkat ng mga pulis ang humarang sa kanya. Ang tunog ng mga bakal na posas na pumuputok sa paligid ng kanyang mga kulubot na pulso ay tila ang huling musika ng kanyang kasakiman. Ang kanyang pagsigaw ng, "Hampas lupa kayong lahat," ay nalunod sa ingay ng mga tao, habang ang bawat taong nakatingin ay puno ng pandidiri sa matandang nagmula sa karangyaan. Ngunit nagtapos sa kahihiyan. 3 araw ang lumipas. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang sikat ng araw ay marahang pumasok mula sa bintana. Nagbibigay ng gintong liwanag sa mukha ni Hope. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang pisngi ay muling nagkaroon ng kulay rosas na sigla pagkatapos ng matagumpay na transfusion mula sa tunay na donor. "Mama." Ang mahinang tawag ni Hope. Niyakap ni Soledad ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa noo ng bata. Mga luhang hindi na galing sa pait, kundi sa pasasalamat. Sa gilid ng kama, ang gintong relo ni Renato ay nakapatong sa isang maliit na basurahan. Sira, basag, at wala ng pakinabang. "Nandito na si Mama, anak," bulong ni Soledad habang hinihimas ang buhok ni Hope. "Wala nang kukuha sa'yo. Wala nang mananakit sa atin. Tayo na lang dalawa sa ilalim ng langit na wala ng ulap." Lumingon si Soledad sa bintana at natanaw ang malayo at asul na dagat. Alam niyang sa bawat pintig ng puso ni Hope, ang katarungan ay tuluyan ng nakamit. Ang kulay ng dangal ay hindi matatagpuan sa ginto o sa brilyante, kundi sa katapangan ng isang inang kayang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na dapat bayaran, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sariling kaluluwa upang tuluyan ng makalaya mula sa gapos ng nakaraan. Ang bulong na yon ni Maria Soledad ay tinangay ng banayad na simoy ng dagat
sa baybayin ng kanilang hasyenda sa Batangas. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang puting mansyon, suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa purong linen. Wala na ang mabibigat na brilyante sa kanyang leeg, wala na ang makapal na kolorete sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ngayon ay nagmumula sa isang uri ng liwanag na hindi nabibili ng salapi. Ang liwanag ng isang pusong nahanap na ang tunay na kapayapaan sa malawak na damuhan sa kanyang ibaba. Natatanaw ni Soledad si Hope na masayang tumatakbo kasama si Nanay Rosa. Ang malakas at malinis na tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng ingay ng pait na naranasan ni Soledad noon. Bawat hakbang ni Hope, bawat pagtalon nito sa gitna ng mga bulaklak ay isang patunay na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon mula sa pagkakaubsob sa putik. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan ni Soledad ang kanyang mga palad. Wala na ang mga kalyo ng pagmamasa ng harina. Wala na ang mga gasgas mula sa pagkakahulog sa hagdanan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, nakikita pa rin niya ang maliliit na peklat na nagsisilbing mapa ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya ikinahihiya ang mga ito. Ang mga peklat na ito ay ang kanyang mga medalya ng dangal. Are you happy, Maria? Ang malalim at mapagmahal na boses ni Don Vicente ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Soledad at ngumiti sa kanyang ama. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Higit pa sa masaya, Papa. Ngayon ko lang naramdaman na ang bawat hininga ko ay sa akin na talaga. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Wala na akong kailangang bayaran na utang na loob na gawa-gawa lamang. At sila? Ang pag-aalanganing tanong ng matanda na tumutukoy sa pamilya ko. Tumingin muli si Soledad sa dagat. Ang balita mula sa lungsod ay malinaw. Si Renato ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali sa loob ng rehas, habang si Doña Imelda ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang matandang baon sa kahihiyan at walang sino mang gustong dumamay. Si Celestine naman ay nawalan ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. At ngayon ay namumuhay sa ilalim ng anino ng mga kasong isihinampa laban sa kanya. Pinatawad ko na sila, Papa. Ang mahinahong sagot ni Soledad. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan silang bumalik sa buhay ko. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit nila sa puso ko. Hahayaan ko na ang tadhana at ang kanilang sariling budhi ang magsilbing kanilang bilangguan. Ito ang huling aral na natutunan ni Soledad. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang mabuhay ng marangal, malaya, at may pagmamahal sa sarili. Lumapit si Hope sa kanyang ina, bitbit ang isang sariwang bulaklak ng gumamela. Mama, look, beautiful like you. Ang sabi ng bata habang iniaabot ang bulaklak. Kinuha ni Soledad ang bulaklak at inilagay ito sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, ang langit ay nabalot ng kulay kahel at lila. Tila isang obra maestrang ipininta ng tadhana para sa kanila. Ang kulay ng dangal ay hindi na kulay ng dugo o ng luha, kundi ang kulay ng bukang liwayway na nagbabadya ng isang bagong simula. Isang huling tingin ang ibinigay ni Soledad sa malayo, kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Doon, kasama ang kanyang anak at ang kanyang ama, baon ang mga alaala ng isang simpleng kusinera na naging reyna ng kanyang sariling buhay. Tuluyan na niyang isinara ang aklat ng kanyang pighati. Ang sikat ng araw ay unt-unting naglaho. Ngunit sa puso ni Maria Soledad, ang araw ay hindi na muling lulubog kailanman. At sa puso ni Maria Soledad, ang araw ay hindi na muling lulubog kailanman dahil ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa langit, kundi sa loob ng ating sariling kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng paglalakbay ni Maria Soledad. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng kwentong ito,
tila kasama niyo rin akong nadurog sa bawat sampal at bawat patak ng ulan na tumama sa kanyang pagkatao. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin bilang manunulat ay ang sandaling kailangan ng pumili ni Soledad sa pagitan ng paghihiganti at pagpapatawad. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon, kundi hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang aking nakilala. Mga babaeng tila mga buto ng halaman na kailangang ibaon muna sa madilim na lupa para lamang sumibol at maging isang matatag na puno sa gitna ng bagyo. Ang kulay ng dangal ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, palaging may darating na bukang liwayway para sa mga marunong lumaban ng may integridad. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang ating dangal ay tila isang maliit na apoy sa gitna ng dilim na hindi dapat hayaang mamatay ng kahit sino. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na maaari nating ipakita. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko ring iwan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa aking isipan. Kung kayo ang nasa posisyon ni Maria Soledad, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat ng puot at patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo? O kailangan bang maranasan din nila ang bawat hapdi na ibinigay nila sa inyo para masabing patas na ang mundo? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong mga puso, mangyaring i-like, i-share ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa muling pagkakataon, nawa ay manatili ang liwanag sa inyong mga puso.